Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang i-share ko sa video ko ngayon is tungkol sa mga sasabihin mo or yung mga nararamdaman mong anxiety sa iyong katawan. Of course, nakakaramdam ka ng mga palpitation, nakakaramdam ka ng pagtaas ng BP, panlalamig, mainit na pakiramdam na para kang lalagnatin, masakit yung ulo, nahihilo, nangangalay na batok, nangangalay na balikat, at iba pang mga sintomas na nararamdaman mo sa anxiety. Well, ito yung masasabi ko po sa inyo. I know maraming mga tao na nagsasabi na nagdradrama ka lang, sensitibo ka, nagsisinungaling ka, gusto mo lang ng mga attention or something like that and so on. So, ano ko sa inyo, kumbaga liwanag ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo yung mga sinasabi ng mga tao is hindi yun totoo. So, number one is hindi ka madrama. So, may mga tao na kapag nagkakaroon ka ng anxiety attack, hindi talaga nila maintindihan kasi never nilang naramdaman or naranasan. So, sasabihan ka nila, oh, nagdradrama ka na naman dyan. Lahat naman tayo may mga anxiety, lahat naman tayo may mga problema, lahat naman tayo may mga stress. That's true. Lahat tayo may mga stress, lahat tayo may mga problemang pinagdadaanan. Pero may mga tao talaga na hindi nila nakakayanan yung pagiging anxious nila. Kasi may mga tao na madali sa kanila in one snap of their finger na to divert very fast without any help. Pero may mga tao naman talaga na sobrang hirap para sa kanila na i-divert into positive way. So, sa iyo, kung sino ka mang nakakaranas ka ng anxiety attack, hindi ka madrama or hindi ka nagdradrama. Number two, hindi ka masyadong sensitibo. So, well, normal sa mga taong may anxiety na sensitive tayo sa mga ibang paraan. Kasi ako, since before naman talaga, very sensitive akong tao. Syempre, normal lang yung kasi syempre pag ano ka, tawag nito, pag lumalaki ka, syempre hindi mo yun maiiwasan na minsan kinukutya ka ng mga kapatid mo, kinukutya ka ng mga kaibigan mo, mga kakilala mo, mga cousin mo, or sometimes nagiging sensitibo ka kasi sometimes yung kanilang pangungutya sa iyo is parang nagiging personal na sometimes. So, yes, pag nagkakaroon ka ng anxiety, hindi ka sensitibo sa mga sa ano mo, sa feelings mo, but yung mga nararamdaman mong nagiging mas sensitibo ka sa mga, like for example, yung mga paligiran or sa mga social media or sa mga news na nakikita mo, nagiging sensitibo ka sa mga nakikita, sa mga nararamdaman mo. Pero yung sensitive na yun is dahil sa pagkakaroon mo ng anxiety. Pero that is normal. Normal lang yan, guys. Kung ikaw ay nakakaranas ng anxiety, normal lang po na nagiging sensitive ka. Normal lang yan. Kasi yung mga sensitive na nararamdaman mo is just an reaction to your emotion. Kumbaga, walang problema sa panlabas mo, but yung problema is yung panloob mo, that it's nagkakaroon ng nagiging sensitive, nagiging mas sensitibo ka sa mga nangyayari sa kapaligiran mo. Pero that is normal talaga sa may anxiety. And then number three is yung mga na hindi ka kumbaga exaggerate, kumbaga hindi mo siya like for example, kung pinalo ka ng kapatid mo dito, tapos yung reaction mo kahit hindi naman sobrang sakit, sinasabi mo, ang sakit, something like that, kahit hindi naman masakit. So
they call that's exaggerate. Pero sa ano talaga, sa mga may mga mental health like may anxiety, hindi ka po exaggerate. That is normal talaga na yun ang nararamdaman mo. That is normal. And sa mga taong nagsasabi na you are exaggerate, hindi kasi nila alam yon. So madali sa kanilang magbitiw or magsalita ng mga ganun na exaggerate words kasi hindi sila yung nasa posisyon mo. Hindi sila yung nasa lugar mo. So number 4 is hindi ka nagsisinungaling. Kasi may mga tao na sasabi, oh, sinungaling ka, hindi naman yan totoo, nagpapanggap ka lang, kasi ganito, ganyan. So, hindi po yun totoo. Kasi, yung mga nararamdaman mo, yung katawan kasi natin, hindi yan nagsisinungaling. Matakot ka kapag yung isang tao nagsasuffer ng anxiety tapos sa harapan niya is nagpapatawa siya, palagi lang siyang smile, na palaging walang problema sa mundo, doon ka matakot. Kasi behind those, hindi mo alam kung ano yung kanyang yung kanyang sufferness. Kasi ayaw niyang makita sa mga tao kasi sasabihin na, oh, hindi ko naman yan nakikita na nagkakaganon. So, bakit? So, parang nasanay na yung mga tao na ganyan yung, yung sense mo is ganyan na talaga. So, sa mga tao, pero sasabihin mo na, I don't want to show my real emotion. So, yung mga tao, they can fake it na patawa-tawa lang sila, nag-joke lang sila, at parang hindi mo makikita sa kanila may mga problema, doon kayo matakot kasi yung mga taong ganun na mga very quiet lang, yun ang pinaka mas nakakatakot talaga. So, hindi ka nagsisinungaling. Sa mga may mga anxiety, hindi ka nagsisinungaling. Totoo yung mga nararamdaman mo. Totoo yan kasi ikaw mismo ang nakakaramdam at yung katawan mo ang nakakaalam. Ikaw at yung katawan mo ang nakakaalam. And then last but not the least is hindi ka naghahanap ng attention. Kasi may mga tao sinasabi, lalo na yung mga magulang, sasabi na, oh, nag-ano ka lang, inarte ka lang dyan, gusto mo lang ng ng attention. Hindi yun totoo, guys. Kasi hindi mo kailangan ng attention ng mga tao sa'yo, or hindi mo kailangan magkaroon ka ng malalang sakit para yung attention ng pamilya mo or attention ng mga kaibigan mo is mapasayo. No, hindi. Or on what I know is yung mga ganitong mga words talaga, itong mga attention seeker, yung mga nagsisinungaling, yung mga exaggerate, yung mga sensitibo, yung mga madrama, lahat po yan is hindi po totoo. Kasi ako mismo may panic disorder. I try my best not to seek help, but those habit is not really good kasi kailangan, you really need someone that na bibigay sa iyo ng motivation, makakapagbigay sa iyo ng a little bit push, So, yun talaga. So, wag po ninyong siseryosohin yung mga taong nakapaligid sa iyo na imbis na sila dapat ang magbibigay sa iyo ng motivation, sila pa yung nagbibigay sa iyo ng bababa mo at ng low self-esteem mo. So, kailangan talaga na as a family, magsuporta kayo sa inyong mahal sa buhay. Lalo na kung ang isang pamilya mo is nagsasuffer ng mental health anxiety. Kasi hindi kasi talaga namin ito hinangad, hindi namin ito kumbaga request. Kasi kung gusto lang namin itong i-deny na namin to. Kumbaga, inayawan na namin, but whether you like it or not, kasi nakatatak na talaga yan sa ating pagiging isang tao, and then na misinterpret lang natin siya kapag first time pa lang natin itong maranasan. And then yung mga tao, imbis na fino-focus kung saan nanggagaling yung kanilang anxiety attack, nagiging nagpapanik lalo sila, and then to the point na labas-pasok na sila sa emergency room, mga
lab test na kanilang ginawa is inano na nila, pero scientific na ang nagbigay sa kanila ng ano ng pruweba na healthy sila, healthy yung heart nila, walang sakit, wala kang problema sa kidney mo, wala kang problema sa thyroid mo, wala kang problema sa ulo mo, in ultrasound na yung heart mo, everything is normal. So still hindi ka pa rin naniniwala, still pinapaniwalaan mo pa rin yung mga belief na pumapasok sa mga isipan ng tao. So yeah, um, kung gusto mo talagang gumaling, seek help. You know, walang masama ang mag-ask ng help, lalo na sa mga professional. Kasi hindi naman yan ikabababa ng ano mo, ng pagiging isang tao mo. They just need help para mailabas ka sa ganong sitwasyon, na para hindi ka maging paikot ng ikot ka na lang sa black hole na yun, kasi you miss everything. You miss everything, yung pagiging isang tao. Kasi minsan lang tayo nagiging isang tao, 'di ba? Sabi nila, enjoy your life. But how can you enjoy your life kung nakalubog ka sa ano, sa isang black hole na hindi ka makalabas-labas. Nakakalabas ka naman lang, pero temporary lang. And then pag mag-trigger ulit, balik uli sa ano, sa black hole na 'yon, 'di ba? So same scenario pa rin, same situation pa rin, na paikot na ikot ka pa rin, 'di ba? So dapat talaga is magpa-psychiatrist kayo para ma-diagnose kayo ng tama at ma-medication kung kinakailangan na mag-medication kayo. Kung hindi naman, cognitive behavioral therapy. I don't know sa Pilipinas kung mayroon, but dito sa Belgium, mayroon talagang cognitive behavioral therapy. But if you don't want to take medication, kasi kung alam mo sa sarili mo na hindi naman severe, kailangan ka magpakonsulta sa psychologist. Kasi yung psychologist, hindi sila nagre-resita ng antidepressant pills. Pero yung psychiatrist, kasi may ano sila, kumbaga may license sila na mag-prescribe sa isang pasyente na severe ang sitwasyon. Pero kung yung ano mo lang, yung panic attack or stress or anxiety mo is mild lang, if madadala pa sa ano, cognitive behavioral therapy, okay, 'di ba? Kasi mas ano siya, kumbaga mas magaan sa bulsa, kasi hindi ka bibili ng mga medication. Pero pag sinabi ng doktor, cognitive behavioral therapy plus medication, you have to do that, kasi kapakanan naman ang gusto ng psychiatrist at kung gusto mong gumaling. So walang madaling paggaling dito sa mundo. Lahat pinaghihirapan. Dapat ka talagang magsimula sa umpisa. Kailangan ka talagang, you have to practice and you have to accept. Acceptance, kasi kahit alam mo na hindi mo na mababalik yung dating ikaw, but you have to accept the new version of yourself. That's the most important. Yung present, yung nasa kasalukuyan ka, hindi yung nasa past ka, hindi yung nasa future, kasi yung future hindi pa nangyayari. Yung past naman, hindi mo na yun maibabalik, hindi mo na yun maitatama, pero yung present, to make your future much better, you have to be focused on present. So anyway guys, thank you so much and God bless you. And thank you so much for supporting my channel. I do really appreciate all your comments and your love and your support. Thank you so much and God bless you. See ya. Bye-bye.